Ang kwentong ibabahagi po natin sa inyo ay kwento ng isa nating masugid na taga-subaybay. Magandang araw po sa iyo, Commander. Itago mo na lang po ako sa pangalan na Buknoy. Ang kwento po na ito ay nangyari taon pa ng 1965. Kami po dito sa aming lugar talagang masasabing kinatatakutan ng mga aswang maging ang mga mambabarang. Dahil ang lolo ko ay kilalang malakas na manggagamot dito. Ang tawag nga sa kanya ng mga tao sa amin ay isang ermitanyo. Ako na po ang pipili ng magiging title ng kwento ko. Sana, Commander, lagyan mo po ang thumbnail mo ng aswang kontra mangkukulam at kontra ermitanyo. Sa aming bayan, kada isang taon ay merong nagaganap na mga aktibidad. Kagaya na lang ng may mga boxing, may karera ng kalabaw, at meron ding mga nagkakarera na mga tao. Sa tuwing merong piyesta sa amin, doon lang nagpapakita sa labas ang aking lolo. Hindi mo kasi ito madalas makikita sa daan. At kung meron mang kailangan yung mga tao kay lolo, sila ang dapat na pumunta sa bahay. Meron pa ngang gumagawa doon na parang nagyayabangan. Yung tipong magpapataga ito pero hindi siya tinatablan. Yung iba nga, nakikita pa namin na pinupukpok ng bote sa ulo at pag hindi tumalab yung bote, babasagin yung bote at isasaksak sa liig ng tao. Medyo kaimposiblihan yung mga sinasabi ko, Commander, pero ito talaga ang katotohanan. Kagaya ng sinabi ko, ang mga saksi dito, yung mga magulang ko, at saka yung mga tito ko. Isang piyesta sa amin, ang lolo ko ay naimbitahan na kumain sa kanyang kumpare. Yung kumpare niya naman, merong bisita na dumating. Galing pa raw ito sa ibang probinsya. Medyo may kahanginan yung bisita ng kanyang kumpare. Ang wika pa daw nito kay lolo. Pare, sino ba'y matandang yan? Abay kung makatingin sa akin akala mo may gustong gawin Ano, tatang? Ano gusto mo? Magka na tayo rito? Huwag kang masyadong mainit, iho. Wala naman akong gustong sabihin sa iyo Masama bang tignan ka? Totoo naman masama yung tingin mo sa akin. Ano ba kasing ibig mong sabihin? Ay nako, batang to. Huwag kang masyadong mainit. Baka mamaya maaga kang kunin ng Panginoon mo. Ano? Namimiloso po ka pang matanda ka. Pare, pagsabihin mo nga tong bisita mong matanda Mga pare, mas mainam siguro lumabas muna tayo. Mukhang masyadong mainit dito sa bahay. Saka sabay-sabay na lang natin saksihan yung ginaganap na aktibidad dito sa barangay namin. Tara. Mabuti pa nga, pare. Saka nga pala, anong tanda? Sasama ka ba? Aba, syempre. Iniimbita ako ni pare Ay naku, matanda ka. Bahala ka nga. Pagpunta nila lolo sa plaza, nakakita agad sila doon na nagkukumpulan ng mga tao. Pagsilip nila dito, meron daw silang nakita na dalawang lalaking malaki ang katawan. Yung isa daw doon, nakaluhod. At yung isa, nakatayo. May hawak daw ito na isang bote. Ang sabi naman ng mga tao doon, ipalo niya na raw sa ulo ng isang nakaluhod. At ganun nga ang ginawa ng lalaking nakatayo na merong hawak na bote. Nung ipalo ito ng lalaki, hindi man lang umimik yung lalaking nakaluhod. Tumingala lang ito
at saka tumawa. Pagtawa ng lalaki na yun, sa aming palagay ay nabuisit yung lalaking pumalo sa kanya ng bote. Kaya ang ginawa nun, yung pinagbasagan na bote ay kinuha niya at saka isinaksak sa lalamunan nung lalaking tumatawa. Ano? Yan lang ba? Mahina, ang wika pa. Inakala namin na yung bote na isinaksak sa kanyang lalamunan ay tumagos, pero nung tumama pala ito sa kanya, para lang itong naging papel dahil nalukot yung bote. At hindi lang yun, dahil kumuha pa raw ito ng isang piraso ng bubog at saka nginuya. Para lang daw itong ngumunguya ng sityaron habang tumatawa sa isang lalaking malaki ang katawan na pumalo sa kanya ng bote. Nang dahil doon, sinabi naman ng lalaking ngumuya ng bubog na siya naman daw ang sasaksak ng bote sa lalamunan ng isang lalaki. At ganun nga ang ginawa nila. Binasag ng lalaking yun yung isang bote at saka isinaksak sa lalamunan ng isang lalaki. Lahat sila nagulat dahil matapos saksakin sa lalamunan yung lalaki, kitang-kita nila na biglang tumurumpit ang mga dugo nito. Ang sabi naman ng mga tao doon, wala yan, hindi totoong antingero yan. Dahil hindi raw ito tatablan ng kahit anumang bagay na matalim kung siya raw ay totoong antingero. Doon ko naintindihan yung kwento ni Lolo na kaya pala tuwing piyesta ay may dumarating doon na dayo upang magsubukan ng lakas ng kanilang mga gamit. At ganun din ang sadya ng isang lalaking nakasagutan kanina ni Lolo. Ang sabi pa nung lalaking yun, Tapos na ba kayo? Baka naman po pwedeng ako naman. ang sabi daw. Agad naman pumayag yung isang lalaking sumaksak sa lalamunan kanina. Ang wika ng lalaking malaki ang katawan. Ha! Ikaw? Sa palagay mo, ubra ka sa akin? Halika na, marami ka pa yatang inuusal dyan. Huwag ka nang umusal, pare. Panigurado namang walang silbi yung mga gamit mo sa akin eh. Halika na, naiinip na ako. Ang sabi raw ng lalaking malaki ang katawan. Sumagot naman uli yung isang lalaki. Huwag kang masyadong kumpante, pare. Baka hindi mo ako kilala. Marami na akong pinatumba na mga iba't ibang klase ng mga antingero. Wala ka pa sa mga antingero na mga nakakalaban ko. Ganun ba? Magaling kung ganun. Ikinagagalak kitang makalaban. Nagpakilala daw yung kasama nila Lolo na nakasagutan niya kanina. Ang pangalan daw nun, siya si Renato. Habang yung makakalaban niya, ang pangalan daw nito, Roman. Nang magkalapit na silang dalawa ay nagkamayan daw muna sila. Ang wika daw ni Roman, Pare, ako si Roman. Ikaw? Ako nga pala si Renato. Ikinagagalak kitang makalaban, Roman. O ano, Roman? Ikaw na mauna. Ikarga mo na ang lahat ng kaya mo sa isang tira. Dahil pag sa oras hindi mo ko nakana ng isang tira, Roman, paniguradong ako ang babawi. At sa isang tira ko sa'yo, Roman, sigurado ko sa'yo na agad kang pupulutin sa impyerno. Huwag kang masyadong kampante, paring Renato. Baka naman nabubulagan ka lang. Sa aking palagay, paring Renato,
hindi mo nakikita ang hiwagang bumabalot sa aking katawan. Diyan tayo eh. Kaya marami akong napatumba ng mga antingero nang dahil sa sobrang kayabangan, wala naman palang kayang gawin. Sagot ni Roman. Sagot naman dito ni Renato. Eh kung ganun paring Roman, ako na nga ang mauna. Hindi baling ikaw ang mamatay, huwag lang ako. Habang nagyayabangan ang dalawang ito, itong si Lolo ay nanonood lang sa kanila hanggang sa sinabi na ng pumapagitna sa mga ito na kung gusto nyo, sabay na kayo magsaksakan o kaya magtagaan. Yung matatalo daw sa mga oras na ito ay ibabaon na lang daw ng ganon doon mismo sa lugar namin. Dahil ang patakaran dito, bawal kang sumali pag ikaw ay meron pang kinikilalang pamilya. Kung wala ka na raw pamilya at pag sa oras na natalo ka nung mga oras na ito, ibabaon ka na lang daw sa kagubatan na nasasakupan ng aming bayan. At ganun nga ang nangyari dahil nung nagsimula silang nagtagaan, kitang-kita ng mga tao sa amin na para silang parehas na bakal dahil hindi sila tinatablan ng kahit anumang bagay na matulis na tumatama sa kanilang mga katawan. Hanggang sa nagwika dito si Renato. Paring Roman, sa aking palagay pare, mukhang parehas tayo ng kakayahan. Tignan mo, yung hawak kong itak. Nawalan na ng ipin, katataga ko sa'yo. Ang sabi daw. Sumagot naman dito si Roman. Alam mo paring Renato, sa aking palagay iisa ang pinaghuhugutan natin ng lakas. Siguro, mas mainam pa kung magkasundo na lang tayo. At sa aking palagay itong bayan na ito napupuno ng mga iba't ibang klase ng mga nilalang. Nung marinig ito ni Lolo, natuwa siya. Agad na inisip ni Lolo na pwede niyang maging katuwang ang dalawang ito upang puksain yung mga mangkukulam, mambabarang at aswang na gumugulo kapag siya ay gumagamot ng mga tao. Matapos nung oras na yun, yung kumpare ni Lolo inimbita si Roman doon sa kanilang bahay upang kumain. Sumama naman daw ito at sabay-sabay silang naglakad nila Lolo at saka ni Renato. Pagdating nila sa bahay ng kumpare ni Lolo, ang sabi daw sa kanila ni Lolo, Roman, ikinagagalak kitang makilala, pati na rin ikaw Renato. Nung una ay hindi maganda ang pagtatagpo natin Renato. Patawarin mo ako. Teka nga tanda, bakit ba? Parang meron kang gustong sabihin na nais mo bang magpakilala? Hindi naman sa ganun Renato. Kaya kita hinayaan na bumalik dito kasama si Roman dahil gusto kong magpakilala sa inyo. Ako ay kilalang manggagamot dito. Kahit itanong mo pa sa kumpare natin, kung tawagin ako dito ay ermitanyo. Ganun ba? Ano ngayon? Sumabad si Roman sa kanilang mga pinag-uusapan. Ang wika nito kay Renato at kay Lolo. Tatang, alam nyo kaya ako dumayo dito sa lugar nyo. Dahil nararamdaman ko, maraming mga kakaibang klase ng mga mangkukulam at mga aswang na laging pumupunta rito pagka piyesta, hindi ho ba? Totoo yun Roman. Totoong totoo. At yan din ang isang dahilan ng mga dumadayo dito na mga antingero dahil yung mga gamit nila at yung kanilang mga kakayahan sa espiritual ay sinusubukan nila. Naniniwala ako Roman na kaya ka dumayo rito dahil gusto mong pumatay ng mangkukulam o kaya ng aswang, hindi ba? Ganun na nga po.
Total nasabi nyo na po na isa kayong kilalang ermitanyo at manggagamot dito sa inyo. Gusto ko hong makipagkaisa sa inyo dahil naaawa ho ako doon sa isang taong lumapit sa amin. Ang kwento ho kasi sa akin nun, yung anak daw niya kinain daw ng aswang. Kung ganun, Roman, mamayang gabi, isasama kita sa loob ng kagubatan. Manghahunting tayo doon ng aswang. Eksaktong piyesta ngayon. Alam ng mga aswang na ito na yung mga tao sa aming baryo ay maglalabasan dahil merong mapapanood sa maliit naming plaza. Sige ho, ano ho bang gagawin po natin dun? Ang gagawin natin dun, Roman, ay maghahanap tayo ng aswang na mga nasa puno. Ang ugali kasi ng mga aswang na yan, inaabangan nila yung mga taong bibiktimahin nila. Pero kung sakaling tayo ang matsambahan ng mga aswang na ito, paniguradong may kalalagyan sila sa atin, Roman. Ikaw, Renato, gusto mo bang makisama sa amin? Abi, syempre naman. Ako pa. Kaya nga yan ang pinunta ko rito di ba pare? Oo. Mautal-utal na sagot ng kumpare ni Lolo. Kinagabihan, sabay-sabay silang pumasok sa loob ng bundok. Isinama sila ni Lolo kung saan maraming dumadaan na mga taong normal na madalas nabibiktima ng mga aswang. 3 oras na silang naglalakad hanggang sa sinabi sa kanila ni Lolo na huminto muna dahil meron daw itong nararamdaman na kakaiba sa paligid. Hindi lang malaman ni Lolo kung ano bang klaseng aura yung nararamdaman niya hanggang sa nagsalita itong si Roman. Mangkukulam po yung nasa paligid. Hayaan niyo po, ako munang bahala dyan. Nung sabihin ito ni Roman, nagbigay naman ng sang-ayon itong si Renato at saka si Lolo. Hindi nagtagal, itong si Roman ay kumaliwa. Pagkaliwa nito, agad siyang nakakita ng isang maliit na kubo. At yung kubo na ito, sa unang pagkakataon, ngayon pa lang daw ito nakita ni Lolo. Agad na nagtungo doon si Roman upang silipin kung ano ba ang ginagawa ng mangkukulam sa kubo na yun. Nung mga oras na ito ay naabutan nila yung mangkukulam na nagre-ritual. Ang wika daw nung mangkukulam na ito, katapusan mo na! Yan ang nababagay sa mga taong madadamot. Sige, humakbang ka pa. Kunti na lang at mahuhulog ka na sa bangin. Nung marinig ito ni Roman, agad niya ito binato. Hoy, anong ginagawa mo? Ang sagot naman nung mangkukulam, sino ka? Anong pakialam mo? Lumayas ka rito. Lumayas ka. Nararamdaman ko. Meron kang kakaibang dala sa iyong katawan. Wala kang pakialam sa akin. Hindi ko kayo inaano. Nananahimik ako dito sa bahay ko. Ang wika daw nun. Sumagot naman itong si Renato. Teka sandali. Mukhang may ginagawa kang katarantaduhan, Lola. Abay kay tanda-tanda mo na. Hanggang ngayon hindi ka pa tumitigil sa paggawa ng kasalanan. Ano bang ibig sabihin yan? Ano? Pangpahaba ba yan ng buhay? O baka naman, ikaw ay nabayaran, Lola. Saktong-sakto ang pagpunta ko rito sa bayan na ito. Dahil makakatikim na naman ako ng isang magandang gantimpala mula sa ama. Dahil pag sa oras na nakitil kita, Lola, madadagdagan ang aking lakas. Sandali lang mga kasama, sandali. Itong matandang ito, hindi ko to kilala. Pero nang dahil sa gumagawa siya ng masama, kayo nang bahala.
Sige po, kami nang bahala. Ang wika naman ni Renato. Agad na sumagot dito yung mangkukulam. Ang tatapang ninyo. Ano nga akala nyo? Basta-basta nyo ko kakayanin? Diyan kayo nagkakamali. Dahil naririto kayo sa aking lugar. Hindi nyo ba alam na sa aking bahay ay nakapalibot ang mga kaibigan kong mga aswang? Tumingin kayo sa paligid nyo. Tumingin kayo. Maaaring hindi ninyo nararamdaman ang aura ng mga kaibigan ko. Ang ibig sabihin niyan, mga mahihinang klase lang pala kayo. Paglinga nila Lolo sa paligid, doon nila talagang nasaksihan na talaga namang napakarami palang mga aswang nung mga oras na ito. Hindi agad naramdaman ni Lolo kung ano bang klaseng mga aswang ito. Basta ang alam lang niya, kaya naroroon yung mga aswang nang dahil nga sa piyesta sa kanilang baryo, kakain ito ng mga tao. Ang wika pa daw nung isang aswang kay Lolo. Yan ang gusto ko. Yung mga lumalapit, sila ang kakainin namin. Napakaswerte. Hindi na natin kailangan pumunta pa sa baryo para makakain ng tao. Napakatapang mo magsalita. Ano nga akala mo? Ganun-ganun mo lang kami kayang kainin? Hindi kami basta tao, tandaan mo yan, aswang. Lahat kayo rito. Kulang pa kayo sa amin. Ang sigaw ni Lolo habang may kasamang galit. Sumigaw din dito si Renato. Sandali. Alam nyo mga aswang, kaya nga ako napadpad sa lugar nyo para pumatay ng mga katulad nyo. Wala akong awa sa inyo. Dahil alam nyo ba, kaya ako nag-aral ng ganitong klase? Kasi yung nanay ko at yung kapatid ko ay kinain ng aswang noong araw pa. Tandang-tanda ko pa at kitang-kita ko ang mga pangyayari. O ngayon, tapusin na natin ito. Maipaghihiganti ko na ang aking nanay at ang aking kapatid. Nagsalita naman yung mangkukulam. Ang sabi niya, kung inaakala niyong ganong kadali tapusin yung mga aswang na aking mga kaibigan, hindi niyo alam, sila ay mga lahi ng gabunan. Ang wika daw. Habang sinasabi ito ng mangkukulam, kitang-kita nila Lolo, Roman at Renato na yung mga aswang kanina na nasa katauhan ng pagiging tao. Unti-unting nagbago yung mga itsura nito. Talaga namang nakakatakot ang mga itsura nila. Lalong-lalo na kung normal na tao ang makakakita sa mga gabunan na ito. Agad silang sinugod ng mga aswang. Yung tatlong aswang, pinagtulungan si Lolo. Ganon din si Roman, pati na rin si Renato. Hindi nagtagal nang dahil sa nasugatan si Lolo, tumakbo muna ito at umakyat sa puno kung saan walang aswang. Pinapanood niya kung paano makipaglaban itong si Renato at saka si Roman. Kitang-kita ni Lolo kung gaano ba talaga kalakas ang mga ito. Ang ginagawa ni Roman, meron siyang hawak na kulay itim na tela at sa kamay niya merong dahon doon. Hindi alam ni Lolo kung ano bang klaseng dahon ang nasa kamay ni Roman.
Kada suntok nito sa mga umaatake sa kanya na aswang, talaga namang lumulugampit ito sa puno at iniinda yung sakit ng tama nito sa katawan. Ito namang si Renato, kakaiba ang ginagawa niya. Napabilib si Lolo nang dahil iba ang abilidad nito pagdating sa labanan. Pinagtutulungan si Renato ng 7 aswang at yung mga aswang nito talaga namang ang bibilis magsigsikilos habang yung mga kuko ng mga aswang naghahabaan. Lahat sila tinutugis si Renato. Ito namang si Renato ay hindi basta-basta mahuli. Para itong nagte-teleport sa kanyang pwesto dahil pag hinataw ito ng isang aswang, nawawala siya sa pwesto niya hanggang sa napupunta ito sa likod ng isang aswang at binabalian niya ito ng leeg. "Sige, lapit pa! Yan ang gusto ko! Pagtulungan niyo ko!" ang sabi sa sigaw ni Renato. Ito namang mangkukulam, tuloy lang sa ritual na ginagawa niya hanggang sa ginawa ni Lolo. Bumaba siya doon sa kubo at hinampas niya sa ulo itong mangkukulam. Paghampas niya doon, nagulat si Lolo dahil sa likuran niya merong tumusok. At paglingon dito ni Lolo, meron palang 2 aswang na nakahawak sa balikat niya at yung isa doon, yung kanyang kuko ay itinusok sa likod ni Lolo. Ah! Aray ko! Masakit ah! Loko ka ah! Nung balingan ito ni Lolo, agad niya itong hinataw ng suntok sa panga. Kitang-kita ni Lolo na yung isang ipin nito na mahaba sa gilid ay natanggal mula sa kanyang malaking bunganga. Gumaganon daw yung aswang na natanggalan ng ipin. Ang abilidad naman ni Lolo sa pakikipaglaban kakaiba dahil yung aswang natatamaan niya sa mismong puso niya talaga namang natatanggalan ng kaluluwa. Nung makita ng mga aswang na parabang dihado sila nung mga oras na ito, nagwika daw yung isang aswang sa mga kasamahan niya na umatras na dahil hindi raw nito kakayanin yung puwersa nila Lolo. Umatras yung mga aswang nung mga oras na ito hanggang sa yung mangkukulam pumangon na. Ang sabi daw nun, Aray ko, sakit ang ulo ko. Asa na kayo mga kaibigan ka? ang sabi naman ni Lolo, Wala na yung mga kaibigan mo. Tumingin ka sa paligid. Patay na sila. At yung iba, nagtakbuhan na. Yan ba ang tunay na kaibigan? Hindi kaibigan yan. At kung ako sa'yo tanda, itigil mo na yung ginagawa mo. Dahil sa oras na magpagamot sa akin yung kinukulam mo, may kalalagyan ka sa akin. Ngayong gabing ito, pababayaan ka muna namin. Pero tandaan mo, magkikita ulit tayo, matandang mangkukulam. bakit kailangan pa siyang pagbigyan? Dapat tapusin na rin natin ngayon yan. Kasi siguradong itutuloy pa niyan yung ritual na ginagawa niya para yung taong gusto niyang patayin, baka matuluyan. Kasalanan pa natin pag hindi natin tinuluyan yan, ang sabi ni Roman. Sumagot naman dito si Renato. Oo nga naman. Bakit hindi pa natin tuluyan yan? Halika ngang matanda ka! Agad na hinawakan ni Renato sa ulo yung matanda. Meron siyang isinungalngal dito na parabang dahon na may mga tulis-tulis. Nung nasa bungangan na yon ng matandang mangkukulam, wala itong ginawa kung hindi sumigaw ng napakalakas. Nagsasalita rin yung matanda pero yung dila niya palipit na. Animoy nilagyan ng asido yung bunganga niya
dahil hindi na ito makapagsalita at yung panga niya naglak na. Ang wika tuloy ni Lolo kay Manong Renato. Renato, anong ginawa mo? Anong klaseng dahon yung pinakain mo? Ay, akin na lang yun. Ako na lang ang nakakaalam doon. Alam niyo ho kasi, yung klase ng pakikipaglaban ko ng personal ay talaga namang hindi ko kinaawaan yung mga ganyang klase ng mga alagad ng dilim. Kulang pa yan eh. Dapat pala hindi muna pinakain ng ganyan yun eh. Dapat pala muna pinahirapan natin yung matandang mangkukulam na yan. Teka, bitin ako sa laban ah. Nasaan na yung mga kaibigan mong aswang? Hoy! Asan na yung kaibigan mo? Tawagin mo sila. Di man lang ako pinagpawisan, bisit. Ang sabi ni Renato. Sumagot naman dito si Roman. Paring Renato, wala na sila eh. Alam kong nabitin ka sa laban. Ang lakas mo pala pare, kakaiba ka. Baka naman pwedeng turuan mo ko ng iba mong kaalaman. Ayoko nga. Bakit kita tuturuan paring Roman? Bahala ka sa buhay mo. O siya, tama na yan. Alam kong nabitin kayong parehas sa laban. Kung gusto niyo pang madagdagan yung laban natin ngayong gabi, tara, isasama ko kayo kung saan ba nagkukuta yang mga gabunan na yan. Aba, yan ang gusto ko. Ang sagot dito ni Renato. Naglakad uli sila. Halos inabot sila ng 5 oras sa paglalakad. Nung mga oras na ito ay madaling araw na. Bago nila marating yung tinatawag na pugad ng mga gabunan, ang wika sa kanila ni Lolo. Mga kasama, yung mga nakalaban natin kanina, kung para sa inyo ay wala silang kwenta, pues dito iba. Dahil ang mga nakatira dito, paniguradong mas matataas ang antas. At saka, hindi ba, kaibigan nila yung mangkukulam na yon. Alam nyo, yung isang klase ng mangkukulam, hindi makakasundo ang isang lahi ng mga gabunan kung wala siyang sapat na kakayahan. Naniniwala ako dito mga kasama, na sa pugad ng mga gabunan na ito, may mga nakahalo dito na mangkukulam. Yan ang iingatan nyo. Dahil sa oras na lumalaban tayo, paniguradong kayang tumawag ng demonyo ng mangkukulam na ito upang makisali sa gulo natin. Mag-iingat tayo pare-parehas, hindi biro ang tatahakin natin. Walang problema doon. Alam niyo po, itinaya ko na ang buhay ko eh. Naririto na tayo. Handa akong mamatay at handa rin akong pumatay para lang maiganti ko ang aking kapatid at nanay. Ang sabi habang galit itong si Renato. Dagdag pa ni Lolo. Ito pa ang isang tandaan nyo. Paniguradong habang lumalaban tayo, itong mga mangkukulam ay sinasabayan ng panglalason sa atin. Mag-iingat kayo, Roman, Renato. Maaaring ngayon lang tayo nagkasama-sama, pero iisa ang ating layunin. Maraming salamat sa inyong dalawa. Dahil sa dinami-dami ng mga antingero na pumunta rito sa amin tuwing piyesta, kayong dalawa lang ang napusuan ko. At saka, kayong dalawa ang nakikita ko na may kakaibang abilidad pagdating sa espiritual. Wala akong anuman. Kung sakaling makakaligtas man ako dito sa laban na ito, hindi lang piyesta pupunta ako dito sa inyo para makikain. Saka, namimiss ko na uminom ng tuba Baka meron tuba sa inyo. Aba meron kung yun lang naman ang gusto mo, Renato. Walang problema. Asya, mag-iinuman tayo pag natapos natin ang gabing ito. Sige po, gusto ko rin yan. Ang sagot naman ni Roman. Habang naglalakad sila, nakita na nila Lolo yung pugad ng mga gabunan. Ang
wika sa kanila ni Lolo. Renato, Roman, nakikita nyo ba yung mataas na bundok na yon? Sa bundok lang naman na yan, nagkukuta yung mga gabunan. Medyo may kahirapan ang pagpasok dyan dahil nasa mataas sila. Ngayong mga oras na ito naniniwala ako na nakikita na tayo ng mga yan. Pagmasdan nyo ang langit, hindi ba napakaliwanag ng dahil sa kapal ng mga bituin? Maya-maya lang, tignan nyo, may mga magliliparan dyan na sa una ay aakalain natin na mga maliliit na ibon. Pero yan na yung mga gabunan. Katagal. Naiinip ako ang sabi naman ni Renato. Yun ding mga oras na ito ay talagang biglang naglabasan yung napakaraming gabunan. Nung mapalibutan na nito si Lolo, nagwika yung isa doon. Napakatatapang nyo. Sa ikalawang pagkakataon, ngayon pa lang kami nakakita ng mga taong sumugot sa aming pugad. Kainin ang mga yan. Sige, Roman! Kaya mo yan, Roman! Kaya mo yan! Renato, ikaw nang bahala sa sarili mo. Magkanya-kanya na lang tayo. Nagkanya-kanya sila ng laban at doon nasaksihan ni Lolo kung gaano ba talaga kalakas ang dalawang kasama niya. Habang lumalaban si Lolo, ginamitan niya ito ng kakaibang puwersa at kakaibang abilidad pagdating sa larangan ng lihim na karunungan. Dahil ang ginawa ni Lolo, kumuha siya ng kaparehas niya. Ang ibig sabihin nun, Commander, si Lolo ay lumikha ng isang kaparehas niya nang dahil dun, nalito niya yung mga gabunan at yung mismong si Lolo. Pumunta siya sa itaas ng napakataas na puno. Doon niya pinagmamasdan kung paano lumaban yung dalawang kasama niya. Habang itong mga aswang, wala silang kaalam-alam na yung nilalabanan nila na halos kaparehas ni Lolo ay hindi totoong si Lolo. Dahil yung kalaban ng mga aswang nung mga oras na ito yung isang engkantong itim na kaibigan ni Lolo. Yes, totoo yan, Commander. May kakayahan si Lolo na tumawag ng engkanto nang dahil na rin sa lakas ng abilidad ni Lolo bilang isang ermitanyo. Pinapanood niya kung paano lumaban itong si Roman at si Renato. Talaga namang nakakahanga ang lakas ng mga ito. Dahil itong si Roman, kagaya nung una, may hawak siya na kulay pulang tela at saka dahon. Nung mga oras na ito ay may isinabog na dahon itong si Roman. Paglapit dito ng mga aswang, bigla silang bumabagsak dahil animoy meron silang nasisinghot na lason mula doon sa dahon na isinabog ni Roman. At yung ibang hindi bumabagsak, pag nasalat naman ito yung dahon, nasusugatan yung mga gabunan. Dagdag pang salita ni Roman, "Sige, lumapit kayo. Ganyan lang naman kasimple pumatay ng aswang Kayang-kaya ko kayo. Isang napaka-makapangyarihang dahon lang ang katapat ninyo." Ito namang si Renato, habang pinapanood ito ni Lolo, kagaya ng dati, bigla siyang nawawala sa kanyang pwesto at pag nakakuha ito ng pagkakataon, binabalian niya ng leeg yung mga aswang. At pag hindi pa nakontento si Renato, pilit niyang ihihiwalay yung ulo ng aswang doon sa kanyang katawan. At pag hawak niya na yung ulo ng aswang, itataas niya ito sa kanyang kanang kamay
at sisigaw siya ng, "Sige! Lumapit pa kayo!" Ang sabi niya. Napapalingon doon yung iba pang mga gabunan hanggang sa sinusugod uli siya ng mga ito. At hindi lang yon, may nasaksihan pa si Lolo na kakaibang abilidad ni Renato habang nakikipaglaban. Mula sa likuran ni Renato, nakikita ni Lolo na meron ditong sumusunod sa kanyang galaw. Hindi malaman ni Lolo kung isa ba itong diwata o isa ba itong kapre na itim. Ang wika tuloy ni Lolo sa kanyang isip. Ibang klase rin pala itong si Renato. Akalain mo, may kaibigan pala ito. Ano ba yun? Diwata ba yun o kapre? Ang sabi ni Lolo. Habang ito naman si Roman. Mula sa kanyang bulsa ay meron itong inilabas na isang maliit na patpat. Pero yung patpat na ito kakaiba. Dahil bigla na lang itong humaba at saka nagkaroon ng mahahabang tulis. Kung hindi nagkakamali si Lolo, yung patpat na ito tumaba na halos kasing taba ng baraso ng tao at yung mga tulis nun nasa kalahating dangkal at ang malupit pa dun. Para itong latigo dahil napakalambot na ito. Pag tumama ito sa katawan ng mga aswang at pumalupot sa kanila, kitang-kita ni Lolo na yung mga katawan ng aswang na mapapaluputan nito ay nagsisigtagasan yung mga dugo nito sa katawan. Ang wika naman nun ni Roman, "Yan lang ba kaya nyo? Sige lang, lapit lang. Ikaw, wag mong panoorin yung kasama mo. Tulungan mo. Halika, lumapit ka rito." Ang sabi ni Roman. Ito namang si Renato. Kakaiba na rin yung ginagawa niya. Dahil kada tatamaan sa ulo yung aswang, natatanggalan ito ng ulo. Kagaya ng dati, pag nahiwalay yung ulo ng aswang doon sa kanyang katawan, pinupulot niya ito at sumisigaw siya na, "Sige, lumapit kayo." Natutuwa talaga si Lolo nung mga oras na ito dahil tama ang kanyang desisyon na ang dalawang ito ay makasama niya sa laban nung gabing yun. Pero ang buong akala ni Lolo ay malalampasan niya yung hamon nun dahil kagaya nga ng bilin ni Lolo sa dalawa niyang kasama, maaaring merong mga mangkukulam nung gabi na yun. Hindi nga nagkamali si Lolo sa kanyang iniisip dahil habang pinapanood niya kung paano ba lumaban yung dalawa, nakita ni Lolo na doon sa magkabilang punong malaki, merong nakatayo doon na 3 mangkukulam. At yung mangkukulam na ito nakikita ni Lolo na paulit-ulit merong inuusal hanggang sa nakita ni Lolo itong si Roman at si Renato bumagsak sa kanilang kinatatayuan. Matapos silang bumagsak, lumapit agad doon yung isang mangkukulam at tinapakan sa muka si Renato at si Roman. Nung mga oras na ito, hindi malaman ni Lolo kung ano ba ang nangyayari. Tinitignan maigi ni Lolo si Roman at si Renato, pero para bang wala na silang buhay. At hindi nagtagal, binuhat ng 2 aswang si Renato at si Roman. Inilipad ito papunta sa kanilang pugad at lahat sila naglayasan. Tinangkang sundan ni Lolo ang mga ito. Kaya lang, wala siyang abilidad kung paano ba siya makakalipad. Commander, ito po yung part 1 ng kwento ko sa aking lolo na ermitanyo. Siguro po, sa lahat ng kwentong ermitanyo, itong lolo ko na yung matatawag kong pinakamalakas. Sa susunod na kwento, yun po yung pinakahuli. Pero, titiyakin ko po sa inyo na talagang malinaw
ang pagsesend ko sa iyo ng email. Dahil alam ko po, Commander, na yung unang send ko sa iyo ay medyo mahirap intindihin. Ikaw na lang po ang bahalang mag-adjust, Commander. Siya nga po pala, palilipasin ko lang po ang isang araw o 2 araw, tiyak na nandyan na po sa iyong email ang kasunod ng kwento. At ang kwento na yun, kung paano ba niligtas ni Lolo sa kamay ng mga aswang at mangkukulam si Renato at si Roman. Ang lupit ng kwento na to. Parang mala Lolo Embong to ah. Kung hindi ako nagkakamali, kuya, yung lolo mong ermitanyo at si Lolo Embong malamang magkalapit lang na lugar to. Di mo naman kasi sinasabi eh. Sa susunod, kuya, sabihin mo ah. Sabihin mo. Maraming siguradong mai-excite sa susunod na istorya na to. Maraming salamat sa iyo, kuya, sa pagbabahagi ng kwento mo. Aasahan ko na yung susunod na sulat mo sa akin ay medyo malinaw. Nahihirapan ako. Kamusta kayo, mga ginigilaw nating mga tagapakinig? Ako po si Commander JH, ang inyong lingkod, na nung una ay binabas pero ngayon ay kahit paano pinupuri na rin po tayo sa ating pagnanarrate, di ba? Aminado naman po ako nung una na talagang sobrang pangit ko magnarrate. Siyempre, wala naman sigurong magaling sa una, hindi ba? More practice lang para matuto tayong maigi at nang magustuhan po tayo ng ating mga tagapakinig. Yun lang po, at maraming salamat po sa mga gusto pang mag-share ng kanilang kwento. Mag-email lang po kayo sa commanderfs85@gmail.com. Aantayin ko po yung mga story nyo. Maraming salamat po, and thanks for watching. Ang kwentong